Maaga nga pala ako nakatulog kagabi, kaya sila Esan, si Maldit, sa piling sekretary, at si Marin ang nagsara. Pagkatapos nun ay nagising ako ng mga alauna dahil sa ingay ni Esan pagpasok sa kwarto. Kaya inaya ko na lang sila na mamalengke sa palengke. Nung inaya ko sila ay tulog na pala si Marian, kaya kami na lang ni Maldit sa piling sekretary at saka si Esan. Pagkatapos ay alas 3 na kami nakauwi ng madaling araw kanina. Piniling ko pa naman kay Esan na ibabaan lahat ng ipinamili dahil 2 Mio ang gamit namin. Akala ko ay okay na. Biniling ko rin sa kanya na isarado ang mga gate at patayin ng ilaw. Pinalak pa sa kanya ang kwarto. Nilak naman niya ang kwarto, kaya lang kaninang umaga ay kumakatok si Ursula. Hindi siya bintana ng kwarto siya kumakatok. Kung hindi dito sa pintuan ng kwarto, pala nakarimutan ni Esa na ilak ang gate. Kaya yun, hindi niya nailak. Natutulog na siya ngayon, di ko naman siya mapagalitan. Kaya nakapaglinis na ako, okay na yung instante, nakapagwalis na rin ako. At unang dumating si Ursula, sumunod si Mother Earth, tsaka si Eric. Dumating na rin si Yeye, may dala siyang karne. Tingnan maging dadala siya ng karne sa madaling araw dahil kailangan namin yung bukod ang gulay at saka yung mga karne na pinapadeliver ko galing sa palengke. Maagang nagdi-deliver si Yeye sa karinderya kasi maaga naman kami nagbubukas. Tsaka lagi siya nagdadala ng tinapay kasi alam niya na mahilig ako magkape. Tinaternon ko ng tinapay kaya lagi siya nagdadala ng tinapay. Ila na ni Yeye yung karne. Nagulat ako, magkakulay pa sila ni Mother Earth ng dami. Niloloko ko pa nga baka ako silang love team. Balik tayo sa hindi pagkakasara ni Raysan. Hindi ko naman mapagalitan kasi natutulog pa siya. Sabi ni Ursula pagpasok daw niya ay madilim. Pero nakita daw niya yung gate ay bukas na bukas. Yung 2 gate na malapit sa kalsada ay nakasara. Ang bukas ay dito sa gate na malapit sa parking. Pero patay ang ilaw kaya walang nakapasok. Pagpasok niya ay nagulat siya. Akala daw niya ay gising na ako. Hindi niya alam na ngayon pa lang ako matutulog ng mga oras na yon. Kaya nga nagulat ako. Sabi niya akala ko gising ka na. Sabi ko, hindi lang isang beses nangyayari to Sa totoo lang, halos mga 3 beses na yata nangyayari to. Hindi ko naman mapagalitan si Esan kasi tulog pa. Mamaya ako na lang siya tatanungin. May CCTV naman kami rito sa karinderya pero syempre kailangan pa rin maging maingat. Lalo na sa mga ganong insidente. Hindi namin alam kung ano ang mga posibilidad na pwedeng mangyari. Kaya ngayon, double ingat pa rin kami. At ako na magdo-double check ng mga gates sa gabi. So ngayon ay nagkakape na ako dahil tapos na ako sa mga gawain. May tinapay pa, nadala si Yeye. Itirahan ko na lang yung dalawa, si Ursula at si Mother Earth, baka magalit sa akin. So yun lamang, maraming salamat.